paano ba nag-umpisa itong kampanya para magkaroon ng batas para sa medical cannabis? Ang gusto natin, i-minimize ang negative effects ng medical cannabis, hindi lamang sa health ng mga tao, kundi pati sa kanyang social aspect at pati na rin sa legal aspect niya. Ba't ba natin ginawa yung advocate bill, Lea? Anong dapat malaman ng ating mga nanonood tungkol dito? Sino pa ba ang magiging eksperto kung hindi ang mga pasyente mismo at ang mga advocates na talagang passionate? Sa loob po ng mahigit isang dekada na tayo ay nag-advocate for the medical cannabis, nakita natin na we can do this better. Nakatungtong na tayo sa Senado. Yes po. Oh, pero ano ba nangyari doon? Kumusta mga kaibigan? Welcome sa programang Doc G at Tito Chuck. Espasyo natin para maintindihan at mapag-usapan ang lahat ng mga may kinalaman sa pambihirang gamot na tinatawag nating medical cannabis. Dahil si Doc G ay doktor, alam niyo naman maraming ginagawa, ay meron tayong isang espesyal na bisita na makakatulong natin para pag-usapan partikular ang batas, no? Paano ito nag-umpisa, paano ito nag-develop, at bakit meron tayong tinatawag na Advocates Bill. Ang kasama po natin ngayong araw na ito ay matagal na po natin kasama sa ating advocacy, si Miss Lea Fulion. Lea? Magandang araw sa mga tagapakinig at tagapanood ng Doc G and Tito Chuck. Ako po si Lea Fulion. Ako po ang tumatayong Executive Director ng Haraya Policy Center. Ang Haraya Policy Center po ay isang organisasyon kung saan ang mga usaping cannabis, lalo sa pagdating sa regulasyon, sa batas, ito po ang kinokonsentrahan ng Haraya Policy Center. Pwede nating sabihin na ang Haraya Policy Center ang isa sa mga nangungunang organisasyon na nagsusulong ng patakaran at batas na makabubuti sa mga mamamayan pag may kinalaman sa drug policy at partikular sa medical cannabis bill. Tama ba? Yes, that's exactly right po. So, ang trabaho ni Haraya Policy Center ay linawin yung mga policy questions. Ano ba ang tamang pagtingin sa cannabis bilang gamot? Ano ang paano natin gagawa ng regulasyon ng isang bagay na health din ang pinag-uusapan. So, yan ang trabaho ni Haraya Policy Center. Linawin ang mga bagay patungkol sa cannabis, lalo na pagdating sa paggogobyerno sa batas at regulasyon. Kaya importante po ito, no, na itong ating episode medyo kailangan tutukan natin yung diskusyon dahil marami tayong detalyeng dadaanan para maintindihan natin yung usapin ng medical cannabis at ang batas. Ang una nating tanong kay Miss Lea. Lea, paano ba nag-umpisa itong kampanya para magkaroon ng batas para sa medical cannabis? Naalala mo ba yung umpisa nito? Medyo matagal-tagal na tayo, no? Noong taong 2014, this was the 16th Congress. Dito po unang-unang nagkaroon ng panukalang batas o House Bill para going legal ang medical cannabis sa Pilipinas. Sa panahon po na yan ay unang-una to, ibig sabihin wala pang nangyari before this, no? For a long time, ito ay illegal, period. So, noong 2014, dito pa lang tayo nagsimula na magkaroon ng legal na access para sa mga tao na gustong gumamit ng medical cannabis. Sino ba ang naging pangunahing nagdala niyan sa Senado ba o sa lower house? Ito ay Congress pa lang, no? Si Congressman Rodito Albano ang unang-unang nagpasa ng panukalang batas hinggil sa legalisasyon ng paggamit ng medical cannabis. So, wala pa tong katulad nung panahon na to, talagang novel idea at talagang ito naman ay hatid na rin ng pangangailangan. Si Rodito Albano po ay dating congressman ng 2nd District ng Isabela, yes. At sa kasalukuyan ay governor ng probinsya ng Isabela. Gob, kung nanonood ka, kumusta na? Ito na yung pinaglaban natin nung umpisa. Pero nung umpisahan natin to, paano nyo natisod si
Congressman Rodito Albano. Naku, maganda yung kwento tungkol dyan, no? Kasi sabi nga natin, ang lahat ng bagay na malalaki ay nagsisimula sa maliit. Meron tayong advocate o kasama natin sa paniniwalang dapat gawing legal ang medical cannabis, si Mark Morales. Tumawag siya sa lahat ng opisina sa Kongreso at nagtatanong at nagbibigay ng idea na baka pwede po kayong mag-file ng batas tungkol sa medical cannabis. Ilan ang kongresista natin? Nasa 300, no? Isa-isa niya yan tinawagan. At finally po, may sumagot. May sumagot. Yes. May sumagot. Sa madaling salita, sa mga nasa sales, no, ang tawag po rin ay cold call, no? Ibig sabihin, hindi nyo kilala, tatawagan nyo, nag-click, umandar. So may mga tao na nung panahon na yun na nag-uumpisa ng mag-isip na magkaroon ng kampanya para magkaroon ng batas. Naalala mo ba kung sino-sino yung mga kasama natin nun? Nako, medyo matagal na pero naaalala ko pa dahil hanggang ngayon naman ay kasama pa natin sila. Pangunahin dyan yung mga nanay na meron silang mga anak na may sakit. Nandyan si Dr. Donabel Cunanan, si Shia Sampaio, si Karim, nakasama din natin. Diana. Si Kimi. Si Kimi. Oo, si Kimi Del Prado. At saka si Shells, no? Sampaio. Yes, no? si Alam Shia mo, Sampaio. si Shells medyo special yung sa akin, tama sa akin dahil doon sa anak niyang, pumanaw na, no? Pero si Nina, no? Yes. Ay isang anghel na ngayon, ano? At isa sa mga dahilan kung ba't patuloy tayong nagsisikap na maituloy ito, no? Nakasama din natin nun yung mga doktor, no? Maaga pa lang si Doc Jem Mutya Yes. ay naging aktibo na, no? Gayon din si Dr. Angel Gomez, no? Tama po. Na talagang nagtrabaho. Meron pang 420 Philippines. Yan, yung mga talagang matagal ng advocates, katulad ng 420 Philippines, yan talaga yung mga una nating nakasama sa pagsulong ng panukalang batas na ito. 2014, that's 12 years ago na, Tito Siya. Oo, matagal na. At si Henry, no? Si Henry Inahe, isang abogado na nasa MedCan, na Medical Cannabis Party. party list, no? Ay kasama din natin. Sa madaling salita, itong ating pagsisikap ay nagumpisa sa mga pasyenteng naghahanap ng solusyon sa problema ng kanilang mga anak na epileptic. At Tama po. na-discover nila na pwede ang medical cannabis. Kaya tumungtong ito sa stage na may nakausap na tayong congressman. Tama po. So ano nangyari doon sa batas na final ni Congressman Albano? Alam mo, nakakatawa, Tito Siya, kasi dito ko rin kayo unang natagpo. Oo nga. Kasi nung panahon na yan, ay ako ay congressional staff at na-meet ko kayo isa-isa. Dahil nag-aano kami na... Kayo po ay kumakatok sa mga pintuan. Kumakatok. Tama po. Ang tawag doon, lobbying. Nag-lobbying kami. kayo. At sumama na ako. Oo, Wala nang panahon na naalala yun. ko yun. Oo. Okay, unfortunately, no 16th Congress, although nakakuha po tayo ng malaking suporta, hindi tayo lumampas sa sa Kamara. Ngunit dahil nasimulan natin to, parang kumbaga sinimulan ni Congressman Albano, by the 17th Congress po ay pumasa tayo sa lower house. Oo. Ganyan po ang naging kasaysayan. Katunayan na 2 beses na tayong Tama po pumasa sa kayo. lower house, ano? 2 beses Noong na po. 2019 at nitong nakaraang 2024. 2024. Nakatungtong na tayo sa Senado. Yes po. Pero ano ba nangyari doon? Siguro, Pag ako kasi nakakaalala, medyo nalulungkot ako eh. Kasi talagang tinrabaho natin yun eh. tama po kayo dyan. Mga kasama, tinrabaho po talaga natin yung doon sa Senado. Kaya lang, Maraming bagay. Maraming bagay na taon na yun yung panahon na si dating Presidenteng Rodrigo Duterte ay naaresto at dinala sa Hague. Kaya po na-disrupt yung schedule ng Senado. Tapos naghanda rin sila para sa impeachment na. Ngayon nangyayari na naman. Kaya yung inaakala nating lulusot na nung nakaraang taon ay nauntol. Pero, susurrender ba tayo, Lea? Hindi. Sabi ko nga, 12 years na to, ngayon pa ba tayo hihinto? Marami na tayong narating.
Marami na tayong improvements na nagawa at katunayan, meron pa tayong advocate version. Yun nga ang tingin kong dapat natin pag-usapan tong araw na to sapagkat natutunan natin sa araw-araw na pagkilos natin sa lower house at saka sa Senado at yung pag-ugnayan natin sa mga gumagawa ng batas. Lumalim ang pag-intindi natin at umabot tayo sa isang sitwasyon na ikaw yung, Lea, naalala ko, ikaw yung unang nag-propose nito na panahon na ang mga advocates, yung mga pasyente, yung mga naniniwala, yung mga nagmamalasakit, ay hindi na lang aasa sa mga gumagawa ng batas, kundi tayo mismo ang gumawa ng panukalang batas. Yes. Ang tawag natin ay ang Advocates Bill. Yes. So mga kasama, mga kaibigan, pag-usapan natin ngayong episode na ito ang ilang detalye ng Advocates Bill. Ba't ba natin ginawa yung Advocates Bill? Lea, anong dapat malaman ng ating mga nanonood tungkol dito? Siguro ang dapat malaman ng mga tao ay sino pa ba ang magiging eksperto sa pagdating ng medical cannabis kung hindi ang mga pasyente mismo at ang mga advocates mismo na talagang passionate about this cause. Sa loob po ng mahigit isang dekada na tayo ay nag-advocate for the medical cannabis bill, ay nakita natin na we can do this better. Merong mga aspeto na hindi nakikita ng ating mga legislators na nakikita natin. Halimbawa na lang po, unang-una, ang konsepto po ng harm reduction. Ang harm reduction ay kailangan laging base ng isang bill na nag-advocate for a dangerous drug into actual medicine. Okay. Kailangan po natin na magkaroon ng ganong konsepto. Pangalawa, dapat po ay nakasentro sa pasyente ang batas na ito. Hindi para ibenta, hindi para maging Hindi negosyo lang. hindi negosyo lang. Mm. Kapag nawala po tayo sa track na yon, na nakakalimutan natin what is important, doon tayo magkakamali. Kaya po, minabuti po ng mga advocates, sa pangunguna rin po ng Haraya Policy Center, na gumawa ng panukalang batas na talagang ito ang sentro at ito ang tutugunan. Mabuti yung nabanggit mo yung harm reduction kasi bukod sa matagal na natin itong ipinaglalaban, ngayon formal nating ipinapasok sa mismong panukalang batas ang tungkol sa harm reduction. Banggitin ko rin na ito po ay isa sa mga komentaryo at ihiniit ni Senator Risa Ontiveros sa mga diskusyunan sa Senado nung panahon na yon, kasabay nung pagsisikap ni dating Senador Coco Pimentel na ipasok yung konsepto ng wag naman ninyong gawing overregulated yan. Baka naman parang binibigay nyo nga pero ayaw nyo namang ibigay. So pag-usapan natin yung ilang detalye na yon kasi itong panukalang batas, syempre ang daming laman nito. No? Marami po. Ano yung regulasyon, anong opisina ang co-control, ano pa ba yan? Ano ang usapin sa cultivation o pagtatanim, ano ang usapin sa importation, Yes. ano ang usapin sa mga iba pa mga regulasyon na may kinalaman Sino ang pwedeng sa kumuha? sino ang qualified na maging Pasyente. pasyente, Yes. paano kumukuha ng reseta, at marami pang iba. Meron po tayong mga episode para pag-usapan yan. Sa ngayon, ang gusto nating tutukan ay yung sinabi ni Lea na harm reduction at yung overregulation at sa dulo, pag-usapan natin yung ASA. Balikan natin yung harm regulation. Ano ang pinaka-importanting elemento nito na matatagpuan sa Advocates Bill? Palagay ko po ito ang unang-una beses na magkakaroon ng introduction ng harm reduction sa batas ng Pilipinas. Ang harm reduction ay isang public health strategy, meaning ito ay pamamaraan kung paano natin pangangalagaan ang kalusugan ng mamamayan. Ano ang binibigay nating kahulugan sa harm reduction? Ang gusto natin, i-minimize ang negative effects ng medical cannabis, hindi lamang sa health ng mga tao, kundi pati sa kanyang social aspect at pati na rin sa legal aspects niya. No? So ano siya, komprehensibo at talagang holistic ang approach natin. So yun ang gusto natin, bawasan natin ang harms in many aspects ng tao. So yung sa mismong paggamit, yung mismong produkto, kailangan safe. Yes. Hindi malalagay sa alanganin at hindi malalagay sa peligro ang mga
pasyente na Correct po. iinom ng or gagamit ng gamot. So, importante yung safety ng mismong produkto. So safety yan hindi lamang sa health, no? Kasi syempre, primary, dapat safe siya sa kalusugan ng tao. Pero safe din siya from discrimination socially. Mm. Safe din siya sa legal repercussions of so-called dangerous drug. Oh. Yun ang kahulugan ng harm Oo reduction. nga, kasi mamiyang konti, legal na nga, pero pagka nalaman ng mga iba, no, naku, yan palang cannabis, marijuana pala yan. Adik ka siguro, na may mga ganon. Ano? Ganon. So, Kailangan nakapaloob sa mismong sistema na ang gamot ay gamot. Huwag tayong malito doon sa kalituhan ng iba na hindi nila makilala kung ano yung paggamit sa gamot at ang pang-aabuso sa isang substance. Isa pa sigurong issue dyan yung binanggit mo kanina, yung hindi ka malagay sa alanganin. Yes. Dahil dangerous drugs pa rin ang trato sa marijuana o sa cannabis. Ang inihihiwalay lang ay yung medical na paggamit. Kaya baka po merong mga tao sa ating mga kasamahan sa gobyerno, baka masyado silang malito at hindi na makilala yung demarcation line, yung linya na nagbubukod sa gamot sa tinatawag na dangerous drugs. No? Yes po. Dahil yung ating RA 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act, ang parusa po ng paggamit ng illegal ng cannabis ay mas malupit pa sa pinakamatinding side effect ng mismong halaman. Pero balikan natin yung sa advocacy bill. So, maaga pa lang lagi nating sinasabi na dapat ito ay umiikot sa interes ng Pasyente. mga pasyente. Yes. Kaya nauso sa atin yung panawagang ASA, no? Yes. Affordable, Affordable. safe, and Avail. accessible. Yes. Yung affordable, medyo malinaw ka agad yun, no? Yes po. Kasi ang totoo niyan, mga kababayan, ang tendency po nitong gamot na to ay maging napakamahal. Meron na po mga aprobadong gamot, ang tawag po ron, Epidiolex, yung iba naman, Sativex. Kaya lang napakamahal po talaga niya. Kaya hanggang ngayon po ay hindi pa na-access ng ating mga kababayan. Gagawa natin ng paraan ng ating gamot na ilalabas dito sa Pilipinas ay maging affordable. Hindi necessarily murang-mura, no? Kasi talagang merong gastos na involved dyan, Pero kailangan affordable siya. May mga paraan para maging mas madali makuha ito ng ating mga kababayan, no? Affordable. Yung safe, paano yung safe? Okay, maraming aspect yung safe Kanina nga, medyo na-discuss na natin. Una yung ligtas siya para sa kalusugan. Oo. Hindi pwedeng lalo pang nagkaroon ng sakit yung ating mga pasyente dahil hindi ligtas yung gamot na nakuha nila. So, ibig sabihin nun, kailangan pumasa siya sa mga standard. Ano ba mga standard yan? Walang microorganism. Yes. Walang mikrobyo, walang bakterya, walang fungus doon sa mismong produkto. Ano pa? At tama din po yung formulasyon. Tama yung formulasyon, no? Nakasulat kung ano yung kombinasyon, Laman, opo. yung laman niya, tapos kung gaano karami siya, kung ano-anong mga napag-usapan na natin noong nakaraan, yung mga cannabinoids. Tapos, pasok siya sa limitation ng heavy metal. Metals, yes. At saka ng mga pesticide at saka iba pang toxic material at iba pang dumi. Sa Delta, yung produkto natin ay mataas ang kalidad. Yes. Dapat ito ay talagang nandoon sa level na ito ay pharmaceutical product. Oo. So, yun ang gusto nating maabot. Dahil lalo na kung yan ay ibibigay natin sa mga musmos, no? Kailangan tiyakin natin na siya ay malinis na produkto, no? Ligtas para sa lahat. At higit sa lahat, sabi natin dapat accessible. Paano maging access dito? Saan ba mabibili itong produkto na ito? Ito, no? Ito ang medyo complicated of them all. Accessible or available. Okay, meron na tayong affordable, may ligtas naman, hindi naman maka-access ang mga tao. Dito po pumapasok yung mga regulasyon na nagsusupervise sa cannabis, no? Dito tayo dapat maging maingat not to over-regulate ang gamot na, yun nga sinabi nyo kanina, binigay mo pero ayaw mo din naman. Kasi sa dami ng hadlang, bago ka makakuha ng gamot. Oo. Yun ang kailangan nating isiguro. Yun.
Kasi ito tiyak na magiging available to sa mga lisensyadong mga establishmento, no? Dispensary, hospital, drugstore, no? Drugstore, Drugstore, kaya yan. Ang kailangan lang ay meron kang dalang reseta. reseta. Itong mga detalye na ito, pag-uusapan natin sa mga susunod na mga episode. Pero sa ngayon, ano ang katayuan ng medical cannabis bills at saka yung advocates bill? Okay. Ang medical cannabis bill ay pumasa muli sa bababang kamara at doon na siya na-stuck. Kung babaybayin po natin ang proseso ng legislative process sa Pilipinas, kailangan po kasi meron itong kaakibat na batas sa mataas na kamara o ng Senado. Ito po, dito tayo nagkaroon ng roadblock. Ngayon pong cycle ng Senate ay hindi pa po natatalakay ang medical cannabis bill sa Senate. Alam naman po natin kung anong meron ngayon sa Senado, no? Medyo talagang abala yung Senado sa impeachment trial. Kaya huminto po yan. So in short po, pagkatapos po maipasa sa Kongreso, pinasa naman sa Senado, hindi na po na-actionan. Sa ngayon, sa lower house ay nagkaroon na ng mga hearing, ano? Opo. At ang pakiramdam natin ay yung mga kausap nating mga kongresista at mga representante ay nagsabi na gagawa nila lahat ng paraan para maipasa to sa lower house, no? Yes po. In fact po, ang binabanggit nga sa atin ay good as passed because this has passed 2 Congresses ago. So yun po, hindi natin masyadong na pinoproblema, no? Kasi we have the votes in Congress, we have the support. Ang mas malaking hurdle po ay yung nandun sa Senado. May nakuha tayong alyado, no? Yes. Sa lower house, no? Si Congressman Brian Llamanzares po, no? Na talagang sabi niya tutulungan niya tayo, no? At Oo. hanggang pagdating sa Senado, yung advocates bill ay naipasa na natin sa ilan na ba? 2 senador, ano? 3 na po. 3 ng senador at umaasa tayo na sana may isa sa kanila na magdala ng ating advocates bill. Although dapat nating banggitin na yung original pong author ng bill sa Senado, si Senator Robin Padilla, ay nirefile yung kanyang Version bill, po. yung Opo. version, no? At yun po ay sinusuportahan pa rin naman natin hanggang ngayon. Kaya lang, yung mga specific provisions ay paglalaban natin. Ang tanong, meron tayong advocates bill, meron tayong mga kampi sa lower house, may mga kinakausap tayo sa Senado. Ano ang papel ng mga mamamayan para tayo ay matulungan na maipasa na itong batas na ito? Ano dapat na gawin ng ating mga kababayan? Alam nyo, marami tayong pwedeng gawin bilang mga ordinaryong tao. Sabi ko nga, paano tayo nagsimula? Tumawag lang ng tumawag si Mark Morales sa mga kongresista para masimulan na makapasa ng panukalang batas sa cannabis. Ang panawagan po natin ay magpatuloy yung suporta para sa medical cannabis bill. Marami pong mga pasyenteng umaasa na magkaroon ng legal access sa medical cannabis. Sulatan po natin ang ating mga kongresista, ang ating mga senador na aksyonan ang medical cannabis bill, magpasa ng makatao na medical cannabis sa Senado at magkaroon na finally ng legal access ang mga Oo. tao sa medical cannabis. Kaya yun po, no, wag tayong mag-isip na akala natin kusa na itong mangyayari. Kung kayo po ay pasyente, kung kayo po ay merong kamag-anak na mangangailangan ng gamot na ito, aktibo po nating isulong ang ating pagtitiyak na ito ay magiging batas. Nasabi na ni Lea ang napakaraming mga pwedeng gawin. Ang pinaka-importante lang, tayo ang nagpapasya dapat ng ating kapalaran, hindi ang ibang tao. Samantalang yung ating mga legislators, ang aktual na gumagawa, yun ay ginagawa lang nila sa pangalan natin at yung ating panawagan ang importante. Tama po Hindi yan. natin to bibitiwan. Ang usapin ng medical cannabis ay hindi lamang tungkol sa batas at pulisiya. Ito higit sa lahat ay tungkol sa pasyente, tungkol sa pamilya at mga buhay na umaasa. Ang inaasahan nila, magkaroon ng mas maraming legal at ligtas na opsyon para sa kanilang karamdaman. Kaya sa puntong ito, nagpapasalamat ako na nandito sila yan. Makakasabay pa natin sa iba pang mga episode dito sa ating,
Lea, pasensya ka na. Opo. Magyayabang ako ng konti. Sige po. Dito po sa daan-daan libong nanonood ng ating programa, nagulat din po kami sa libo-libong mga nagla-like at napakaraming nag-share. Patuloy niyo pong gawin yan sapagkat dyan tayo magkakaroon ng lakas kung lalawak tayo at magiging malakas ang ating boses para lagi tayong magkasama dito sa ating sikat ng programang Doc G and Tito Tito Cha. Cha.